Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like at subscribe. At pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Darkness is the root of all evil. Ang kawalan ng ginagawa ay ang ugat ng kasamaan. Do you believe that? May katotohanan. Pag walang trabaho ang tao, nakakaisip gumawa ng kasalanan. Walang pagkakakitaan, ano ang gagawin? Magnanakaw yan. Amen? Pag hindi nag-aaral ang bata, maghapon lang sa bahay, ano ang gagawin? Maaaring makipagbarkada, magbisyo. Kapag wala kang ginagawa, gagamitin yan ng demonyo para makaisip ka ng masamang gawain. But I think the opposite is also the same. That being busy is the playground of the devil. Gustong-gusto ng masama ang marami kang ginagawa. Parehas lang. Walang ginagawa, sobrang ginagawa. Dahil totoo din naman na ang lahat ng bagay na sumusobra ay masama. At kinatutuwa ng demonyo pag marami kang ginagawa, pag very busy ka. Dahil, tandaan niyo po ito, na kung hindi ka matutokso ng demonyo, gagawin kang busy niyan. Dahil pag marami ka ng ginagawa, sinong unang-unang nakakalimutan mo? Ang Diyos. Pag marami kang ginagawa, anong nakakalimutan mo? Ang sarili mo. Pag marami kang trabaho, anong nakakalimutan mo? Ang alagaan mo, ang kaluluwa mo. Pag sunod-sunod yung kailangan mong gawin, natatandaan mo pa bang magdasal, magsimba? Pag marami kang gawain sa bahay, minsan nakakalimutan na natin na bigyan ng oras at panahon ang Panginoon. Di po ba? Lalong-lalo na sa oras na mga mahal na araw. Dahil masyado tayong busy, meron pa nga tayong excuse o dahilan. Deserve ko ang magpahinga. Naiintindihan naman ng Diyos. Mga kapatid, masayang-masaya ang demonyo. Nananalo siya pag marami kang ginagawa, pag sobrang pinapagod mo ang iyong sarili. Ano ang utos ng Diyos sa atin? Baka makalimutan natin. Hindi naman ang magtrabaho. Ang utos ng Diyos sa atin ay maging mabunga. Merong mga tao na nagtatrabaho na hindi nagiging mabunga. Na minsan sa kanilang pagtatrabaho ay napapasama pa sila. Pag nagtatrabaho ka at hindi ka nagiging mabuting tao, tandaan niyo po, hindi magandang trabaho yan. Amen? Kung pagkatapos ng iyong pagpapagod sa opisina, kauwi mo, ay napakasungit mo, hindi yan magandang trabaho. Amen? Kung dahil sa iyong pagninegosyo, ikaw ay nakakapangupit, ikaw ay nanloloko ng ibang tao, hindi yan magandang negosyo. Amen? Kung dahil sa iyong ginagawa, ikaw ay nagkakasakit, hindi yan magandang gawain. The command of the Lord is not to work. The command of the Lord is to be fruitful. Ang mamunga at magkaroon ng mabuting bunga sa ating buhay. Amen? At kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, napakaganda pa ng isang utos ng ating Panginoon. Ano ang sabi niya dito sa kanyang mga alagad apostol na nagmisyon? Come and rest for a while. Utos din ng Diyos ang magpahinga tayo. Dahil kahit ang Diyos Ama, nung ginawa niya ang mundo, nagtrabaho siya for 6 days. And on the 7th day, anong ginawa niya? Siya po ay huminto at nagpahinga. So when you rest, when you give time for yourself to breathe, to recuperate, to be energized and strengthened, that is not a waste of time, my dear friends. You are doing God's will.
when you rest, when you take time off, when you relax. Ang pagpapahinga, hindi naman po gantimpala yan. Ang pagpapahinga, hindi po bonus yan. To rest is not an option, but to rest is a necessity. Kailangan yan. Kung ang Diyos nagpahinga, ikaw pa kaya? Ang pinaka mabuting pwede mong gawin ngayon, ay yung magpahinga. Napakarami sa atin, rest deprived. Ulitin ko po, magkaiba. Yung ikaw ay nakapagpahinga, ikaw ay palagay na loob, ikaw ay payapa doon sa nagpapahinga. Marami po sa atin, kailangan mag-relax. Napakarami nating iniisip, napakarami nating ginagawa. Pero tandaan niyo po to, mga kapatid, you cannot give when you are empty. Madalas inuubos natin ang ating lakas, pero wala kang maibibigay kung ikaw mismo ubos ka. Kung gusto mong makapagbigay, punuin mo muna ang iyong sarili at hindi ito masama. Utos siya ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano ang isang cause, isang dahilan daw ng cancer sa taong ngayon? Nakita po ng mga doktor, the lack of sleep, kulang sa tulog. We need at least 8 hours of sleep. Pag nababawas po sa minuto o isang oras ang ating tulog, dinadagdagan mo daw yung chance mong magkaroon ng cancer. Totoo po yun. Dumarami daw po, lumalaki ang chance mo na magkaroon ka ng sakit sa puso pag kulang ka sa tulog. Karamihan po sa aksidente sa daan, 2 po ang leading cause. Ano po? Una, distraction, hindi nakatingin sa daan, nakatingin sa cellphone. Pero pangalawa, kulang sa tulog, inaantok kaya nababangga. Pag kulang tayo sa pahinga, malaking epekto yan sa ating pangangatawan. Nagkakasakit ka, bakit? Hindi dahil may virus, hindi dahil may bakterya, nang hina ang resistensya mo. Bakit? Hindi mo binigyan ng panahon para huminga ang iyong sarili. Amen? Pero, hindi lang po sakit ng pangangatawan ang iyong natatanggap pag hindi ka nagpapahinga. Sakit ng isip, sakit ng puso, sakit ng kaluluwa. Bakit po merong mga mag-asawang nag-aaway? Pakinggan niyo po kung ano sinasabi nila. Pagod na ako sa relasyon na ito. See? Yung kanilang pagsasama, yung kanilang ugnayan, the relationship is not nourishing, it is not relaxing. Merong problema, hindi nila inaayos. Sana pag umuwi yung lalaki o yung babae, di ba? Kaya nga ang tahanan, home, yan yung lugar para makapagpahinga. Pag hindi sila napapahinga sa bawat isa, may problema. Diyan lumalayo sila sa bawat isa. Yan ang ginagawa po ng demonyo sa atin. Para makuha tayo ng demonyo, paghihinaan niya tayo. Paano ka magiging mahina? Papagurin at papagurin ka niya. Ang demonyo ang nagsasabing, sige, magtrabaho ka lang. Sayang ang pera. Sige. Hindi yun boses ng Diyos. Tandaan niyo po. Dahil ang Diyos, sasabihin niya sa iyo, hindi mo naman kailangan ng sobra-sobra para maging masaya. Amen? Isa lang ang kailangan mo para maging masaya ka. Ako, bakit nagpapagod ka? Kaya mag-ingat po kayo. Pag sobrang, ang dami nyo ng ginagawa, pag sobrang pagod nyo, yan ay ang pamamaraan ng demonyo. It is good to work, but it is also equally good to rest. Pero bago po kayo matulog sa inyong mga trabaho, baka kapasok nyo po sa Lunes, agad na kayo nakahiga doon sa inyong desk at humihilik. Pagkatapos sasabihin nyo sa boss nyo, sinabi ni Father, mabuti ang magpahinga, kaya ako'y natutulog, nagpapahinga. Ito po yung tandaan nyo. Ang sinabi lang ng Diyos na pahinga, for a while, sandali lang. When it's got